Ano mamintahe? May kapon. Again. May special request lang sa Ma'am, ang daming first-timers. Like first-timers ngayong araw. So anyway, VP, as usual, ang unang tanong is, kamusta po si Tatay Digong na namimiss na talaga ng mga Pilipino? Saglit lang. Sandali lang daw. Ang guwapo. Okay siya kasi na good mood today. Ang isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paolo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is Preposterous. That is preposterous. Tapos napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit na wag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. And then I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. Yeah. So sino ba ang pro-cremation dito? Butukan man. Anti-cremation. Yeah. Wala. Ma'am, meron pang isa, ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate Nag-apply kasi ako din. Di ba? Oo. Donate first time. Doon sa driver's license ko, organ donation ko, naglagay ako. Ay, wow. Sa driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko ilibing yung aking katawan sa ilalim ng lupa. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabihin ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Decision, yeah. Sabi ko, kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung di ba? Sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Sa urn. Spaces para sa urn doon sa mausoleo. So, ang tagal ng discussion namin, sabi ko bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko that's bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko, feng shui. Sabi niya, feng shui din ha. Sabi niya, lahat ng naga-feng shui namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalibing dito. Sabi niya lang. So, gusto niya magpa-cremate. Pero dito, Kahit dito. kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kaming kasama, may iba akong kasama pag-bisita. So, naputol yung discussion kung pro and anti-cremation. So, kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation.
Anong ending mo? Ang ending, sabi ko, so, pagpatay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ng next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property ko ni Numan. Totoo. Sabi niya, hindi to property ni Numan ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Last wishes niya kasi sacred daw yon sa tao kung ano yung last wishes. So sinabihan ko siya, ma'am, sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin niya ang katawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O susundin o sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganon yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron. Kung meron na or wala, susundin talaga. Kasi may kamot na po. Ito rin kay Ante. Yes. Well, as a former president, yes. Libingan naman ba yan, madam? Yes. Entitled to be, Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik bag next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Takot sa bulate. Baka ganun, no? Pero ma'am, biblical yung inilibing, hindi yung susunugin. State in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yun. Anyway, nasa kanya. Tsaka sa custom Depende ng yun eh. Pilipino, Yeah. nililibing talaga yung Yeah. katawan, di ba? Most important stone. Kasi ang sabi niya, Oo. Anyway, ma'am, Yes. So yun yung Wala na akong pag-usapan yun. Makalungkot. and wala siyang message ngayon. Kasi tumagal yung discussion namin kanina about about that and then sinabi ko sa kanya, bakit pag si Kitty or si kuya ko kausap mo, parang naiiyak sila na bukas mamamatay ka na. Sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng ni Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. Ano na ko, parang sa tingin ko hindi ka pa mamamatay. Sa kanya. And then sabi niya, no, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi niya. Pero death daw is something that should be discussed because it will happen. Correct. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi niya, pero dapat pag-usapan. So yun yung sabi niya. ma'am, ano yung reaction niya dun sa Tantoko medical report na it's cocaine effect and yung fact na the police report says that the first lady must have been in the area where the death happened. The reaction si Aaron. Wala siya nasabi about that kasi nag-dovetail ka agad yung ising sa bungero na topic. Report So, doon siya nakakomment na preposterous daw yung sa bungeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Your reaction, ma'am, to the same Yes. issue. Because Senator Marcos says, called for transparency. They should reveal now the details of the whereabouts of the first lady. Nag-ano na ako, di ba? Nag-comment na ako dyan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment ko about yung official cause of death. tinawag ka ng fake news. Dati, Ikaw daw nag-participate muna ng fake Oo, ako daw nagpasimula ng fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa police sa hindi siya sa loob. Ma'am, question.
alam already na merong senators na who actually proposed a resolution for him to be under house arrest na lang sa Pilipinas with respect to the interim release. Oh, as I said, only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it be useful for the case or it's not useful for the case. But the family is praying for interim release. What is your reaction, ma'am, with respect to the move of these three senators? Oh, well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Were you also able to bring up to the former president, ma'am, the upcoming events on the 19th of July? Yan ang nakalimutan ko. Because right now, it's a coordinated effort na. Kasi passionate na talaga ako kanina sa pro. Passionate na talaga ako sa pro-cremation ko kanina na arguments. So nakalimutan ko na naman sabihin sa kanya na merong pangyayari na event sa Saturday. Nagtatanong pa ba ho siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ka sa kanya kanina? Hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama ko kanina sa bus. Ayan, si Vlog, Pinay Vlog. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So pag ubo ko, nabanggit ko kay PRD na kasama ko si ma'am since noong March. At ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki at si PRD. Yun lang ang kinamusta ni ma'am. Kumusta na si PRD and kumusta na si Kateki. Oo. On that particular note, ma'am, how is PRRD? He's okay. He's alive naman, no? He's alive. Alert, no? And he was very animated in the discussions kanina. Isang beses ko pa lang siya nakita na Parang down or something. nung pangalawang visit ko. Yun lang. All the rest, Will this be your last visit on this trip or meron pang susunod na visit po before you go? meron pa. Meron pa Okay. akong mga pagbisita. Pero for this week, ibang relative, bisita. This is your last visit for this week, ma'am. For this week, this will be my last visit. For the other days of this week, ibang relative ang visit. Ang visit, Monday, Tuesday, Wednesday, walang Thursday, and then Friday. So next week, Monday, Tuesday. I'm okay, ma'am. Wala man akong problema. Nababalanse ko naman lahat ng mga kailangan ko gawin sa pamilya, dito sa trabaho ko sa Office of the Vice President at sa pag-asikaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at suporta. Hindi madali ang pumunta dito sa Hague. Alam ko yon dahil ginagawa ko din yon. Pero nandito pa rin kayo, nagbabiyahe kayo. From the UK. Yes. As long as you're strong, we're strong. Thank you. Yeah. So, nagbabiyahe pa rin kayo. Kahit sobrang tagal nung biyahe at malayo yung biyahe. At yung mga, syempre, hindi makapunta dito dahil sa iba't ibang rason, nandyan din sila sa social media, nagbabantay din at naninigurado na okay lang ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang na yung iba nagkakaroon ng kaso, merong harassment, meron ng mga kaaway dahil sa kanilang paniniwala sa politika at sa kanilang pagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga ginawa niya para sa ating bayan. Pero kami ng pamilya, malaki ang pasalamat namin dahil andyan kayo kasama namin. Yeah. Ma'am, on a different topic, Hanggang sa dulo. what's your reaction to the imposed sanction of the United States to the Philippines?
tariffs, I'm sorry, not sanctions, Oo. but tariffs. Well, dapat yan unang-una, expected na darating na yan, di ba? Kasi pag-upo pa lang ni President Trump ay nagsabi na siya na isa yan sa mga priority niya na gagawin. So, dapat meron ng plano ang ating economic team kung ano ang gagawin doon sa mga i-impose na tariff sa ating pagnenegosyo sa United States of America. At dapat meron na rin team, core team doon galing sa bigger economic team na makikipag-usap, dialogo sa kanilang counterpart doon sa US government. Any expectations po sa upcoming visit ni PBBM sa US? And do you think the LA incident will affect this visit? Bless na yan. Hopeless na. Bless na yan. Ano na yan? Wala na yan. Nag-move on na ako. Yes, ma'am. Yeah, ang question ko lang, ma'am, maapektuhan po ba yung Philippine government, ma'am, sa mga tariff na plus nila sa US? Yung Mga- trade, Opo. yes ma'am. Yung Apektado trade, kayo? maapektuhan talaga yung trade natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki kasi hindi naman natin nakikita yung study sa ngayon. Pero yung trade, yes, meron talagang So effect. parang bababa yung economy natin dyan, ma'am. Well, sana hindi. Sana maganda yung preparation ng economic team ng ating administration at question the impact. Yeah. VP Inday, what is your reaction that it seems that lahat na lang ginagawa nila to link the Dutertes with all the things that's happening right now, particularly dun sa sinasabi nila ngayon, recently yung missing Sabongeros incident. There seems to be an effort to put the Duterte family name, again, as I've mentioned before, down to the manto, but you keep on bouncing back. What's your reaction to that, VP? Well, it is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? So that was September 2023. September 2023. Started September 2023. But even before that, during the campaign, meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon. Pero naririnig namin. Nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yun dahil naisip ko na sino lang ba ako? Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically, ang Vice President ay isang spare tire, diba? So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nila parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. At hindi Last ko rin question. expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of President Duterte. Thank you, VP. Actually, ma'am, we talked about this before. About lang sa mga pictures, ma'am, kasi ang daming mga hindi. About sa pictures ni Tatay Digong na lumalabas ngayon sa internet. Pati lang po, ma'am, Hindi ko to Hindi totoo. photo. Meron akong nakita na photo na nasa hospital bed. Mukhang nasa hospital bed siya. At meron siyang hospital bracelet, no, na tag, name tag sa hospital. Hindi totoo yung photo na yon at walang photo na lumalabas galing sa loob. But hindi din siya
mahina si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun. Wala siyang Ma'am, aside from that photo, ma'am, meron po pa kasing isang photo na parang AI lang po siya. Gusto ko po sanang ipakita kung ganito siya kapayat po. Wow. Ay, meron po nandito. Ito po. Kasi ganito po, tsaka ano. hindi na po natin. Sobra na po. Yogi. Nasobraan. Nasobraan ra. At least Gwapo ra gihapon. po sa mga tao nga, di ani kakuan. Anak ka. Much better. Thank you. So, ma'am, walang photo na release PRRD from the detention. Yeah. Hindi siya photo. Parang AI lang po. Mukha siyang ano dyan, malnourished. Hindi siya ngayon, hindi siya mukhang malnourished. Firm yung- Bayat lang talaga siya. Pero hindi siya ganito. Ma'am, any updates about the possible Metro Bulletin and possible picture? Wala pa. After our meeting this afternoon, I will meet the lawyer and then discuss about the photo and the medical bulletin, if that is even possible. I just want to say something. I believe that winner never wins, and quitter never wins. What assurance us that who will be our president in 2008? We are waiting for that assurance. Who will be our president in 2008? Yes. For that. I would like to thank you for your support, your trust and confidence in me. And in time, we will get there. Yes. Yes. Okay. Ma'am, maraming first-timers, so we have time for photos po. Can I really ask everyone to give way muna sa mga first-timers? This way, please. This way, this way, this way. First time.